Nasa Chicago si Emma para magbenta ng energy drink sa isang cruise company. Todo effort siya sa pagbebenta ngunit tinanggihan pa rin ito ng mga kliyente. Inis na inis siya habang kinikwento sa kaibigan niyang si Lizzie ang mga nangyari at maya-maya ay naglasing ang dalaga bago bumalik ng New York. Lasing at malungkot na sumakay sa eroplano si Emma at naawa ang mabait na flight attendant sa kanya kaya ini-upgrade siya nito sa first class para naman pasayahin siya ng kaunti. Maya-maya ay may isang gwapong binata na nagngangalang Jack ang umupo sa tabi niya. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nagkaroon ng matinding turbulence ang eroplano at inisip ni Emma na malapit na siyang mamatay, kaya sa pagkataranta ay sinabing lahat ng dalaga ang mga kakaibang sikreto niya sa katabi, tulad ng gusto niya na umihi ng nakatayo. Umiiyak siya kapag nakakarinig ng isang partikular na kanta, tina-tongue twister siya ng kanyang nobyo, at sa palagay niya ay hindi pa talaga siya nai-in-love. Sinabi ni Emma na gusto niya magkaroon ng matinding romansa ngunit biglang sumabat si Jack at sinabing nakarating na sila at kailangan na niyang umalis. Nahiya si Emma at naunang bumaba ng hindi nagpapaalam. Sa labas ng airport ay sinundo siya ng kanyang nobyo na si Connor sakay ng cute na kotse. Natutuwa si Connor dahil ligtas na nakarating si Emma kaya tumakbo ito at niyakap siya. Pagkatapos ay tinanong ng nobyo kung payag ba siyang doon na tumira sa kanya at sumang-ayon naman ang dalaga. Nakita ito ni Jack na nasa likod lang nila. Kinabukasan ay nagising si Emma nakatabi si Connor sa kama at tuwang-tuwa ang nobyo na magkasama na sila. Pagdating ni Emma ng opisina ay nakita niyang inaayos ito dahil bibisita ang CEO ng kanilang kumpanya. Nagulat si Emma nang malaman na ito ay ang katabi niya sa eroplano, ang lalaking sinabihan niya ng lahat ng kanyang sikreto. Nakilala siya kaagad ni Jack at hiyang-hiya ang ate niyo at hindi makatingin ng diretso kay boss. Habang nasa kanyang opisina si Jack ay pumasok si Emma para hilingin na huwag siyang tanggalin at tiniyak naman ng boss na hindi niya ito gagawin. Humingi si Jack ng pabor sa kanya bilang kapalit na huwag sabihin kanino man na pumunta siya sa Chicago. Sumang-ayon naman si Emma basta't hindi din ito ibubunyag ang mga sikreto niya. Nang papaalis na si Emma ay tinanong ni Jack kung totoo bang hindi pa siya nai-inlove. Itinanggi ng babae na sinabi niya iyon at umalis ito. Pagkatapos ng trabaho ay binisita ni Emma ang kaibigan na si Lizzie at kinwento dito ang mga nangyari. Sinabi ng kaibigan na Diyos na lang ang makakapagsalba sa kanya sa kahihiyan. Kinwento din ni Emma ang tungkol sa lumalamyan niyang relasyon kay Connor. Iminungkahi ni Lizzie na doon sila magromansa sa trabaho para magkaroon ulit ng thrill. Sagot naman ni Emma ay susubukan niya ito. Kinabukasan ay inanunsyo ng manager na si Jack ang mamamahala sa kanilang team. Habang nagtatrabaho sila ay pumasok ang kaibigan ni Emma na si Casey at humingi ng tulong sa kanya para sa accounts department. Ito ang kanilang code para tumakas sa trabaho at magkape. Sa kasamaang palad ay isa ito sa mga binunyag ni Emma kay Jack sa eroplano. Sinubukan ni Emma na itaboy si Casey ngunit iginiit ni Jack na tulungan niya ito. Maya-maya ay nahuli sila ng boss na nagbubulakbol at sinabihan niya si Emma na pumasok na dahil may meeting pa sila. Biglang huminto ang elevator at pumasok si Connor na papunta din sa meeting. Ibinunyag ni Jack na alam niyang may relasyon silang dalawa at tinanong niya kung nakakadistract ba ito sa kanilang trabaho. Agad namang sumagot si Connor ng hindi dahil pinaghihiwalay nila ang kanilang trabaho sa personal nilang buhay. Sa presentation ni Connor ay sinasabi niyang millennials ang target market nila. Sumabat si Emma at iminungkahing baguhin ito at mag-focus sila sa mga matatanda, ngunit walang sumuporta sa kanyang ideya. Pagkatapos ng meeting ay tinext ni Emma ang nobyo at sinabing makipagkita sa kanya sa bodega. Pagdating ni Connor ay sinubukan siyang akitin ni Emma ngunit naguguluhan siya. Hinila siya ng nobya at sinubukang makipagsalpukan sa kanya ngunit sinabihan niya ito na tumigil. Napagtanto ni Emma na wala na talagang pag-asa ang relasyon nila kaya nakipaghiwalay na siya kay Connor. Kinabukasan ay humingi si Emma kay Nick ng konting marketing budget para makapaglagay sila ng product coupon sa isang bowling magazine. Susubukan niya ang kanyang teorya tungkol sa pag-target ng mga matatanda. Nagdadalawang isip si Nick ngunit blinakmail siya ng babae at napapayag din ito. Pinatawag ni Jack si Emma sa kanyang opisina at tinanong ang kanyang opinyon tungkol sa bagong logo. Sabi niya ay hindi niya ito gusto at sumang-ayon naman kaagad ang boss. Sabi ni Jack ay narinig niya ang tungkol sa breakup nila at tinanong niya ito kung okay lang ba siya. Sumagot naman ng oo si Emma at nang tanungin siya ng boss kung maaari ba niya itong imbitahan na mag-dinner ay umoo agad ang ate niyo. Nang gabing iyon ay dumating si Jack sa bahay ni Emma. Dinala niya ang boss sa isang bonggang secret club pero maling lugar ang napuntahan nila. Nahiya si Emma ngunit sinabi ni Jack na kumain na lang sila ng shawarma sa may tabi ng dagat. Nag-usap at nagtawanan ang dalawa dahil sa palpak nilang first date. Nang maghahalikan na sila ay biglang may tumawag kay Jack at kaagad na nagbago ang mood nito. Tinanong ni Emma kung may maitutulong ba siya ngunit hindi masabi ng boss kung ano ito. Gusto lang daw niyang mag-enjoy sila sa gabing iyon at nagpatuloy sila sa paghahalikan hanggang sa umabot sila sa kama. Sa ilang araw ay naging masaya si Emma kasama ang kanyang mayamang CEO na boyfriend. Palagi silang nagdi-date at gabi-gabi silang nagsasalpukan, ngunit unti-unting napapagtanto ni Emma na wala siyang alam tungkol sa personal na buhay ng kanyang nobyo. Sa tuwing tatanungin niya si Jack ay tatahimik lang ito at babaguhin ang topic. Nang tanungin niya ito kung paano nila sinimulang ng kanyang partner ang negosyo ay bigla na lang itong umalis.
Kinabukasan ay pinanood ng mga empleyado ang interview ni Jack at nang tanungin ito tungkol sa kanyang dini-date ay kinwento niya ang mga awkward na katangian ni Emma at ilan sa mga sikreto niya. Napagtanto ng mga empleyado na si Emma ang tinutukoy ng boss at pinagtawanan nila ito. Pumunta siya sa apartment ni Lizzie na umiiyak at dumating din ang isa nilang kaibigan na si Gemma. Maya-maya ay tumawag si Jack at sinabihan siya ni Emma na hindi na niya ito gustong makita o marinig. Sinabihan siya ni Gemma na dapat siyang maghiganti at ibunyag din ang sikreto ng boss, pero giit ni Emma ay wala siyang alam tungkol kay Jack. Naalala niya na sinabihan siya ni Jack na ilihim ang pagpunta nito sa Chicago, pero maliban doon ay wala na siyang alam. Kinabukasan, habang nagkakape sina Emma at Casey ay dumating si Jack para makipag-usap sa kanya, ngunit ayaw siyang pansinin ito. Iniwan sila ni Casey at nagsimulang humingi ng tawad si Jack. Sinabi ni Emma na napahiya siya at pinagtawanan ng lahat. Ipinaliwanag ni Jack na nabigla siya sa tanong ng interview at hindi niya alam ang isasagot kaya nasabi niya ang lahat ng iyon. Nang sabihin ni Jack na hindi masamang malaman ng iba ang tungkol sa kanya, sumagot si Emma na siya mismo ay hindi nagbabahagi ng kanyang mga sikreto. Nang tanungin niya si Jack kung bakit siya pumunta ng Chicago ay hindi ito sumagot kaya umalis na lang si Emma. Sinabihan niya ang mga kaibigan tungkol sa nangyari sa coffee shop. Muling iginiit ni Gemma na dapat nilang malaman ang sikreto ni Jack at ilantad ito. Sinabi niya na may kilala siyang tabloid reporter na maaaring mag-expose sa boss niya, ngunit tinanggihan ito ni Emma at sinabi na ayaw niyang maghiganti. Ibinahagi ng manager na ang coupons sa bowling magazine ay nagpalakas ng kanilang sales. Sinubukang kunin ni Nick ang credit ngunit sinabi ni Emma na ideya niya iyon. Humingi siya ng promosyon at pumayag naman ang manager. Nang gabing iyon ay pumunta si Emma sa teatro para suportahan si Lizzie. Nandoon din si Jack at sa wakas ay inamin na niya ang lahat. Sinabi niya na pumunta siya sa Chicago dahil may binisita siya, ang anak ng kanyang namayapang business partner at matalik na kaibigang si Pete. Ayaw niyang malaman ng media ang tungkol sa kanya dahil gusto nila ni Pete na magkaroon ng normal na buhay ang bata. Masaya si Emma at sa wakas ay nag-open up na siya sa kanya at tinanong niya ang boss kung gusto ba nitong manood kasama siya. Sabay silang nanood ng performance ni Lizzie at nag-enjoy sila. Pagkatapos ng palabas ay dumating si Gemma kasama ang tabloid reporter. Pinapaalis siya ni Emma ngunit huli na dahil dumating si Jack at tinanong siya ng reporter tungkol sa flight nito sa Chicago. Nagalit ang boss dahil kinalat pala ng nobya ang kanyang sikreto. Sinubukang magpaliwanag ni Emma ngunit ayaw makinig ni Jack at umalis ito. Nang gabing iyon ay sumakay siya ng eroplano papuntang Chicago. Pinuntahan siya ni Emma para humingi ng tawad. Tiniyak niya na wala siyang sinabi sa reporter at isa lamang iyong hindi pagkakaunawaan. Sinabing niyang mahal na mahal niya ito at nagpapasalamat siya dahil tinanggap siya ni Jack kahit alam nito ang mga pangit niyang sikreto. Bumalik si Emma sa kanyang upuan at sinundan siya ni Jack. Sinabi ng boss ang iba pa niyang sikreto sa harap ng mga pasahero at napangiti si Emma. Tinanong ni Jack ang katabi ni Emma kung gusto ba niyang umupo sa first class at kaagad namang umuo ang pasahero. Ipinagtapat niya kay Emma kung gaano siya ka-in-love sa kanya at naghalikan ng dalawa hanggang makarating sila ng Chicago. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.